Hello mga best shops at kabayan, happy Monday. So, kung napansin nyo po yung dalawang vlog ko magkasunod, walang voice over kasi wala akong ganang mag voice over dahil medyo sad si Inday. Medyo di kami okay ni Opa kasi nagkasagutan kami last Saturday tapos Sunday kahapon ng umaga. Medyo kasi unacceptable yung sinasabi niya. And akala niya kasi same pa rin yung mundo sa dati. Which is iba na ngayon ang mundo. Hindi porke may pera ka, alam mo lahat. Ganun. Tsaka dati, kung may mga bagay na ganun, pag sinasabihan ako ng amo, umiiyak lang ako, hindi ako nagsasalita. Ngayon nagsasalita ako pag alam kong tama ako at alam kong pinaglalaban ko. But anyway, hopefully maayos. Sa Thursday mag-uusap kami kasama yung sister-in-law niya. Ganito kasi yon mga best shops. Nung hindi pa ako marunong mag-bike, pinupush niya ako mag-aral mag-bike kasi nga naman ang layo ng train station sa bahay namin. Eh di ba hindi na ako pwede mag-taxi kasi nga nag-aaway kami ng taxi driver. Dahil di ko naman kagustuhan na mag-adjust or ma-delay yung train ko. So syempre, ma-atras yung oras ko. So sinabi ko 2 hours ahead of time na hindi ako makakarating sa tamang oras kasi nga dahil sa train. Sa yun nagalit siya. Tapos sabi niya sa akin, maglakad. Sabi niya, kung hindi ka pwede, okay lang, cancel ko na lang, maglakad na lang ako. Kasi sinabihan akong taxi driver, sige maglakad ka na lang. Kahit sa susunod. Sabi ko talaga, maglalakad ako. Pinaya ko eh. Hindi, sa isip ko lang yung sabi ko. Pinaya ko lahat kaya kong gawin. Ganun. So, yun, to cut the story short, pero humaba pa rin. Nung di pa nga ako marunong magbike, pinupush niya akong magbike. Ngayong marunong na ako magbike, in fairness, walang nagturo sa akin, sariling sikap. After ko ng trabaho, nagbabike ako lang mag-isa. Wait lang. So, ayun na nga. Nung marunong na ako magbike, ayaw niya na akong payagan kasi daw baka ma-aksidente ako, ganyan-ganito. Parang sabi ko sa isip-isip ko, ako ba namang tanga, pupunta ako dun sa isang lugar na maano yung aksidente. Parang ganun, yung sa highway. Siyempre hindi. May mga areas kasi dito na wala masyadong sasakyan. Katulad nito, ayan So, dyan lang ako magbabike. So, pero kung highway, hindi ako magbabike kasi marami namang shortcut dito. Katulad yan. Yan. Dire-diretsuhin mo lang yan, tapos kumaliwa ka. Pwede ka magbike kasi less yung sasakyan dyan. Tsaka syempre, dahan-dahan lang ako. Sabi niya pag na-aksidente daw ako, responsibilidad niya. Oo, responsibilidad naman niya ako. At hindi ko naman inaalis yon. Ang ayoko lang, yung papamukha niya sa akin na pag na-aksidente, kasalanan ko, ako pa yung makukulong. Na parang, bakit ko naman gagawin yun? Eh, ang daming umaasa sa akin. Siya, pamilya ko, sabi ko sa kanya, which hindi niya Ayun, so going back, para hindi humaba yung diskusyon, yung bike na hiniram sa akin ng Oma sa kapitbahay, binalik ko. Kasi sabi niya, pangit daw influence sa akin, yung ganyan, ganto. Eh gusto lang naman ng isang matanda, maturuan talaga ako. Alam niyo yung parang nagsiselo siya, tapos parang gusto niya the next day okay na kami, na parang hello, nakaka-offend kaya yung sinabi mo, 'di ba? Parang hindi ganun. Eh ayun, so I come up sa decision. Sasabihin ko na lang sa inyo, kung ano yung decision ko after namin mag-usap nung sister-in-law niya sa Thursday. Ganun. So, ayun. Punta muna ako sa sentrum kasi walang conditioner. Biglang conditioner. A few moments later. So, ayun. Maaraw the whole week. Alam nyo bang 4 days ako di lumabas ng bahay? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tapos ngayon ay Monday. So, deserve ko naman gumala-gala. Saglit lang naman ako. Ayun, mga besh. Dito na ako sa Centrum. Bumili kasi ako ng coloring book. At saka bibili nga ako ng conditioner. Wala na yung dating coloring book na natapos ko. Pero inyo, 144 pages. Oh my God. So, bili naman ako ng conditioner ko, mga besh shops. Nakita nyo ba yung space na yan, mga besh shop? Diyan ko balak mag-aral mag-bike kasi bihira lang talaga ang sasakyan dyan. Lalo pag weekend or Saturday. As in. Kasi dead end na yan eh. Yung area na yan, dead end na yan. So, mahaba-haba sana yung pagbabikan ko. Doon kasi sa amin, maikli, nabibitin ako. Ayun. Pero since ayaw na akong payagan, ano tayo magagawa? Later. Nakauwi na ako ng bahay, mga best shops. So, tapos ko na ang aking coloring book. As in. 72 pages. So, magkabilaan, a total of 144 pages. So, bumili ako ng bago. Ayaw na kasi yung ganito. Tingnan nyo. Kasi ano siya, glittered. May portion na, may glitters, may portion na wala. So, dapat, kakapain mo siyang ganun. Kung alin na yung pwedeng kulayan. Tapos, bumili rin ako ng bagong coloring pen. Ganda, di ba? So, ayun. Hopefully, maging okay pa rin ako dito. Kung hindi,
balik sa city si Inday. Bahala na si Inday. Don't forget to like, share, and follow mga Beshops. And don't forget, mag-comment kayo kung taga saan naman kayo. Kasi, ayun, namimili pa rin ako ng bibigyan ng tig. 500 pesos pang load. So, nakapili na ako ng 3 na send ko na. So, for the next month, mamimili ulit ako ng 3. So, may dalawa na, isa na lang pipiliin ko. So, keep on sharing and mag-comment kayo kung saan taga. The next day. Ayan, so nagpa-deliver na lang ako ng grocery. At dahil dyan, bulalo ang ating ulam for today's video, mga Beshwap. Luto yung bulalo. Wow! So, ayan, palambutin na natin ang bulalo, ang beef. Yung tira, itatabi ko, gagawin kong beef caldereta sa mga susunod na araw. Ganun. Ayan, so nilagay ko na yung sibuyas at paminta. Tapos nalagyan natin ng beef cubes, tapos pechay at saka mais. So, yun lang ang sangkap ng ating bulalo, mga Beshwap. Tanggalin natin ang bula. Tanggalin natin ang bula. Mabilis naman lumambot dito yung beef. Siguro 1 hour. 1 hour pa naman ako. Tapos yung mais, saglit lang yan. 15 minutes lang yan. Ayan. So, ayun na nga. Habang nagluluto ako, ayan, nagko-coloring ako, mga besh. Alas 5 na ho, pero tingnan nyo naman yung araw. Diba? So, yan ang libangan ko. 1 hour later. Ayun, dahil busy ako sa kung ano-anong bagay, gumawa ako ng macarons. Nakalimutan ko magsaing, alas 6 na, oh my god. Ayan, so ang luto ko, this is my rice, and ito, yung rice ni Opa. Ayan, malambot na yung ating bulalo. Ano na lang, kanin na lang. Konti lang naman ang kanin. A few moments later. Nakita nyo ba yan, mga Beshops? Siyempre sa akin yan. Dalawa yan eh. Ewan ko kung kakain si Opa. Try ko. Nakita nyo ba to, mga Besh? Sobrang lambot na nung ating beef. Luto na yung ating mais. Lagay na natin ating pechay. Malapit na rin namang maluto ang ating kanin. Kinain-in na lang. My God. Later. Nilagay ko na po ang ating dambuhalang pechay. Palalambutin lang natin yan. And then, kakain na tayo. The next day. Ayan. So, yung flowers po natin, ito ay 2 weeks na. Diba? Ang tagal na. So, mamaya bibili ako ng bagong bulaklak. Papalitan ko. Pero ito, pwede pa. So, ilalagay muna natin dyan. Tapos, palitan ko na lang iba. Yung iba kasi pwede pa. Daming ibon sa garden namin. Kita nyo? Saglit. Wow! Yan sila, oh. Ito pa. Ganap ng pagkain. Later. Hello mga Beshops at kabayan. So, lumabas ako, bumili akong bulaklak. At saka isi-send ko na yung yung nakisuyo sa akin na may papadalang coconut macaron. So, pupunta ako sa post para ipadala yun. A few moments later. Ayan, pauwi na ako mga Beshops. And napadala ko na. Ano lang yun, pinakiusap ng isang subscriber or follower ko na ipadala dun sa jowa niya ata, birthday. So, kung sino man yung may mga jowa dun sa Pilipinas na gustong makisuyo pag may okasyon sa mga mahal nila dito sa Netherlands, message nyo lang ako. Hindi naman ako nahingi ng malaking talent fee, mga Beshops. Kahit nakikita nyo ba yung mga banderitas na yan, mga Beshop? Yan ay para sa football for the Netherlands. Parang tournament sa buong Europa, ganun. So, ang official color kasi dito, national color is orange. May isang lugar nga dito na as in yung mga bahay may mga ganyan, punong-punong. Tapos sa Germany yun alam ko. So, bibili ako ng cornstarch kasi magmamaha ako, dadaling ko sa Philippine Embassy sa Saturday. Bukas ko lulutuin ng gabi para kinabukasan fresh pa, parang ako. Chararat. So, yan po, uwi na tayo. Ay, hindi pala, bibili pa ako ng cornstarch. Nakalimutan ko dun sa grocery. So, ayun na nga mga besh. Nag-usap na kami ng hipag ni Opa. And hopefully, maayos yung mga bagay-bagay.
para pwede pa rin ako magstay, or kung hindi magagawa ng paraan, uuwi na ako. Okay lang naman sa akin, pati sa pamilya ko, kasi hindi naman importante kung marami akong pera o wala. Basta umuwi ako ng safe. Tsaka kahit sino namang pamilya ng OFW, mas mahalaga pa rin umuwi ng safe at healthy yung kanilang mga kamag-anak kaysa naman uuwi ng may sakit or alam niyo yun, nakakahon na. Which ayoko mangyari yun. So, kung hindi uukol, ganun talaga. At least, nakastay ako dito for 5 years. So, lakad na tayo pa uwi mga besyo. The next day. Hello mga besyowaps at kabayan. So, ariho ako galuto ng maha para adalhin ko sa Philippine Embassy tomorrow at ako ay day off sa city. So, ganun rin lang naman po pala kadali gumawa ng maha blanca. So, gata, condensed milk, evaporated milk, asukal, at saka corn. So, paghalu-haluin nyo lang yun, tas pakuluin ninyo. And syempre, tubig din pala mga besyowaps. So, paghalu-haluin nyo lang, timplahan nyo lang yan. Pag kumukulo na, saka nyo ilalagay yung slurry. Yung slurry inaganon, yun yung cornstarch na tinunaw sa tubig mga besyowaps. So, ayan, so pinaghalo-halo ko na nga ni mga unang sangkap, tapos papakuluin ko lang yan. And then, kayo nang bahala magtimpla kung kulang pa sa gatas or kulang pa sa asukal. Kasi merong taong hindi masyadong mahilig sa matamis katulad ko. Char! Hindi ko masyadong tinatamisan, pero yung iba gusto namang matamis. So, bahala na kayo. Alam nyo na yung tinatawag na tansyameter mga besyowa. Ayun. So, pagkatapos kong halu-haluin yung ating mga sangkap, ayan, nilagyan ko pa siya ng tubig. Kasi medyo marami-rami yung ating lulutuin kasi nga dadalhin natin sa Philippine Embassy, and I hope magustuhan ng mga kasama kong Pinoy doon. So, ito na yung cornstarch. So, tutunawin ko lang siya sa tubig. Hindi ko na kung ilang tubig yun. Siguro 2 baso kasi parang 1/4 yung niluto ko. Tapos nakakatawa kasi sobrang tigas niya mga besyo. Ganun pala yun. Alam niyo yung sa chemistry may natutunan ako. Ayan no. Sobrang tigas agad niya. Hindi ko mahalo. Tapos natatawa ko sa sarili ko. Kaya parang pinost ko muna yung video. Talagang inantay ko na matunaw siya bago ulit i-on yung video ko. Kasi grabe, para ako naghahalo ng semento. Ganun pala yun. Dapat unti-unti lang. So, ayan o, magic, diba? Tsaka, pag kumukulo na yung ating gata, milk, at tsaka yung mais, pwede na natin yung ilagay. Tapos, dapat continuous lang yung paghalo. Naiwan ko ng saglit mga besyo. Ayun, parang mukhang alam niyo yung pandikit. Pero nasalba ko pa rin naman kasi pag marunong ka talaga magluto, lahat ng bagay nagagawan mo ng paraan mga besyo. So ayan, yan. Dapat pag nilalagay mo, continuous yung paghalo, tapos hindi mo na iiwanan. Ako iniwan ko pa saglit kasi nagugas ako ng kamay dahil yung kamay ko ay may mantika, dahil yung mga paglalagyan ko ay nilagyan ko ng mantika, yung pagmumoldan ko ba, nilagyan ko mantika, nadudulasan ako sa kamay ko. Tapos pagtingin ko, hala, nagbuo-buo na siya parang paste, pero ayun, naayos ko pa rin naman, and masarap naman siya. Ewan ko lang pag natuyo kasi parang medyo basa. So, pagkatapos nun, ilagay ko na yan yung molde natin. Dalawa yung ginawa ko, yung 2 plain, tapos yung isa nilagyan ko ng ubi flavor. Lagyan ko siya ng ubi flavor para paghahatiin ko at magkaiba, white and ube, syempre. Ano nga yung ube sa English? Violet. Ano ba yan? So, ayan mga besyo, nilagay ko na dito sa ating pang mold yung ating mga maha. And then, iniwan ko muna siya sa baba, hindi ko siya nilagay sa rep. Tigasin ko muna siya hanggang tomorrow kasi medyo malata yung pagkakaluto ko. So, ayan. So, ito, nilagyan ko na yung tira, yung half. Nilagyan ko na ng ubi flavor. Ano ba yan? Natatawa ka sa sarili ko. So, halu-haluin pa rin yan. And wag mo nang papatayin. Kasi pag pinatay mo na ko, tumitigas agad yan mga besyo. So, pagkatapos yan, ilagay na rin natin sa molde. Actually, nagdagdag pa ako ng milk, yung parang evaporated milk. Dinagdagan ko pa siya kasi parang kulang pa siya mga besyowaps, and parang kulang siya ng kaunting gata. Pero okay naman siya, masarap naman as in. So, ayun, that's it for today's
That's it for today's mga Beshwap, and don't forget to like, share, and follow mga Beshwap. Pasensya na kayo, this past few days talagang stress and haggardness ang inyong inday. So, ari na po. A few moments later. Ayan mga Beshwap, nagluto ako ng mama kasi dadalhin ko sa embassy tomorrow dahil ako'y magde-day off sa city. The next day. Hello mga Beshwaps at kabayan, happy weekend. So si Inday papunta ng city. Ayan, ang dami kong bitbit. Day off. At bati na kami ni Opa. Binigay niya ako 150 euro budget. Siyempre pambili ng lobster, hipon at kung ano-ano pa. Pakinggan niyo yung paligid. Diba, ang ganda pakinggan tuwing umaga. Malamig, my God. Malamig-lamig mga besh. Siyempre nga pala mga besh, wakaton na naman tayo for 30 minutes. High life. Pinayagan na ako mag-bike pero dun lang sa harap. Hindi pa rin makakarating ng train station. Baga naman yan. Lapit-lapit na mga besh, kalahati na ako. Medyo malamig, mahangin-hangin kasi maaga pa. Pero mamaya mainit. Maaraw for today's video mga beshwaps. Dito na ako. Lapit na. Mukhang nanalo ang Netherlands. Oh, may event. Kasi yung football kagabi, Germany versus Netherlands. So, hindi ko alam kung nanalo ang Netherlands. Aba, feeling ko nga talagang may event for today's video mga besh. May mga ganyan-ganyan dito sa sentro. May event talaga mamaya dito. A few moments later. So, ari na nga mga Beshwap, nakasakay na ng train si Inday papunta sa Den Haag or sa city. It only takes 2.5 hours mga Beshwap, pero malayo-layo pa rin at masakit sa Later. ayun, pagdating ng 2.5 hours, bari inabot akong 3 hours. Basta ganun. Ayan, nakarating na ako sa Philippine Embassy at ayun, nag-uumpisa na ang kainan pagdating ko kasi alas 12 na rin naman yan. So, syempre, ano pa bang gagawin natin? What to do? Kaya lafang si Inday. Konti lang pala yung video ko kasi talagang kumain ako, in-enjoy ko yung sarili ko kasi alam niyo yun, bihira na lang ako makalabas ng city kaya ini-enjoy ko yung sarili ko. At saka, ayan, nakipagtsikahan ako sa aking mga kaibigan dito sa city. Ayan, si Emma at si ate. At ayun, kahit anong gustuhin kong sumayaw, pero parehas kaliwa ho ang aking mga paa. Wala talaga akong talent sa pagsasayaw mga beshwap, kaya paglutuin nyo na lang ako. At ito na nga, rampahan portion mga besh. Ito yung tinatawag na gayak o yung magsusuot ka ng mga Philippine dress or mga, ito, nagmo-model yung aking beshwap na si Kay from Amsterdam. Hello sa'yo beshwap. Napakaganda niya kanyang bit-bit na made in the Philippines. O, ayan. At sa Spanya pa raw yan nabili mga beshwap. Sa thrift store lang or second hand store. Minomodel niya yung kanyang bagelya. Tapos shoutout sa aking mga besh dyan. Si Lori. Ito si Ambassador. Si Sarah, happy birthday, and sa aking migrante family, kay Ate Emma, nawala na ako. Basta ayan na, kay Ining at kay Mai, salamat sa inyong walang sawang panunood at pagsuporta. And thank you so much sa migrante family. And that's it for today. Later. Ayan, so nandito na po kami sa puro flag ng Netherlands. Kasi para sa Europa. Ayan sila, oh. Ang galing! O, diba? Magpipicture kami dito. Hi, vlog! Hello mga beshwaps at kabayan. Ito po ay nung last Saturday pagkatapos namin pumunta or umattend sa embassy ng another Philippine Independence Day celebration. Nakita ko kasi ito sa post ng aking kaibigan na si Ana. Kaya ayan, pinuntahan namin. And malapit lang siya sa open market, which kailangan ko din naman bumili ng mga seafood na ng staff ni Opa dito sa aming bahay. Kaya ito, di ba? Napakaganda po ng lugar na A few moments later. So, ayan, ibo-voice over ko na lang. Nasa sentrum na kami at inaantay namin yung isa naming kaibigan dahil kailangan ko yung susi ng dati kong amo.
which naibigay ko na sa kanila. Kasama ko pa rin si Ining at saka si Mai. Sila ay mag-ice cream. Ako na may makiki-wifi nito sa KFC. And pagdating ng kaibigan namin, ayan, hindi ko talaga di maiwasang mag-video sa part na ito kasi ito yung pinaka-paborito kong part ng city ng Den Haag. And eto, nakarating na kami sa beach. And pagdating dyan, syempre, na-miss ko yan. And ayun ako ng mga kaibigan ko. Kasi, alam niyo yun, minsan yung ibang tao, di nila alam yung kaunting saya na para sa'yo masaya, pero sa kanila is iba. Pero okay lang, naintindihan ko naman kasi kanya-kanya naman tayo ng pananaw sa buhay and opinion nila yon. So, ito nga pala yung Scheveningen Beach at lagi kami pumupunta dito pag A few moments later. So, kumain kami nito sa Simones, isa sa seafood restaurant dito sa Netherlands or basta sikat siya sa mga seafood, sa mga isda, and ayan, tinatanong ko sila kung pwede silang isama sa video kasi meron kaming kasamang isa na ayaw na magpa-video. So, dito kami sa taas nito, meron kasing parang pier dyan. Basta dati maraming restaurant dun sa area na yun pero wala na ngayon. And eto, nandito kami sa pinakamataas. Overlooking siya or basta yung ganun. Tapos may Ferris wheel dyan na pwede kayong sumakay at saka yung zipline. Na which sabi ng mga kasama ko, pumunta daw kami. Ayoko kasi hindi ko kaya dahil ako ay may fear of heights. O, diba? And to think na, kaya pala gusto kong pumunta dito is way back 2020, the same date. Meron din akong picture. Papakita ko sa bandang huli. Tapos, same date din na nakapunta ako dito last Saturday, which is June 20. Later. So, ayun mga beshwa, papunta na ako sa bahay nila Tita Cora kasi doon ako ay makikitulog for a night. And alam nyo ba, alas 8 na yan, mag-aalas 9 na ho ng gabi pero tirik pa rin ang araw. So, ganyan ho dito sa Netherlands. Sa mga nagtataka bakit ganon, pag summer ho talaga matagal gumabi dito as in 9 or 10 na dumidilim. Pag winter naman ho, 4 p.m. pa lang dumidilim na. So, baliktad ho din, which is ako, pabor sa akin kasi pag summer, at least marami akong time gumala. And lalo na ngayon na malayo na ako sa city. Dito sa amin, sa probinsya, mga 4 or 5 p.m. sarado na ang mga tindahan. So, ayan, naglalakad na nga ako at ini-explain ko bakit ganun pa rin kaliwanag. And, ano yung naging adventure ko for today's video, mga beshiwap. So, ayan, kitang-kita nyo. Parang, yung liwanag ng araw is tirik na parang alas 12 pa lang ng tanghali. Pero yan ay alas 9 na ho ng gabi. At yun, muntik pa akong hindi mapagbuksan kasi late na ako at hindi ako nag-social ako makakarating. Tulog na sila nung nakarating ako. Buti na lang naawa sa akin at ako'y pinagbuksan. Or else hindi ko alam saan ako makikitulog kasi wala na ho akong apartment sa city, mga beshiwap. Kasi alam niyo naman na lumipat na ako sa probinsya. And ayun, ito papakita ko sa inyo yung picture ko 2020 and ito yung 2024. O, diba? One place lang siya. And ito pa yung other pictures namin, mga beshwap. And don't forget to like, share, and follow, mga beshwap. That's it for today's video. The next day. Hello ho mga beshwap at kabayan. So ari ay nung linggo, continuation pa rin ng aking day off. At ako ay tamad pang mag-vlog ngayon. So, nung linggo ng tanghali po kami ay pumunta ni Tita Cora sa simbahan. Nagsimba kami kasi syempre kailangan din naman natin magdasal. Dini ho kasi sa lugar ko, sa probinsya, hindi ko alam saan yung Catholic Church. And if ever man meron, syempre wala akong kakilala. Tapos puro parishioner. So ayan, nasa central na kami ni Tita Cora at naghahanap kami niya ng post NL kasi may ipapadala siya para sa kanyang anak. Shoutout sa iyo, IC, at sa iyong mga anak. Ang tagal na nating hindi nagkita. I hope okay kayo. Which alam ko naman, apakaganda at gwapo ng anak mo. Miss ko na kayo. So, ayan, antay-antay si Inday. Kasi alam niyo baga mga beshwap, nung Sunday, punuan ang tram papunta dun sa beach, malapit doon yung simbahan na pagsisimbahan namin ni Tita Cora. Tapos ito, pumunta kami ng Centrum kasi naghanap talaga kami ng Post NL. Nag-google na lang kami and sa awa ng Diyos ay may open. Kasi Sunday ito, pag Sunday, bihira ang open na merong padala ng mga packages. So, ayan, ang daming tao sa Centrum kasi nga naman ay mainit. Kung tayo mga Pinoy,
pagka mainit nagtatago, nagpapayong, nagsosombrero, nagja-jacket. Sila hindi, hubad kung hubad. Char, joke lang. Siyempre nagsasunbathing sila at gustong-gusto nila yung init ng araw. Aba ako'y konting panahon lang na nakabilad sa araw ay pa ako'y maitim na. Iba talaga pag Pinoy. Kaya alam nyo ba, gustong-gusto nila yung kulay natin. Kung tayo gusto natin ng maputi, sila naman gusto nila ng may pagka-brown or morena katulad A natin. few moments later. So, ari na nga ho, pagkatapos namin dasal ni Tita Cora dito sa grotto, nagtiri kami ng kandila. And I hope God will listen to our prayers. And He always do naman. Yun nga lang, you need to take time. Hindi naman agad-agad daringgin ni Lord yan. Kailangan matuto ka rin mag-antay. So, mga beshiwap. So, are, napakaganda ng tanawin kasi nga ho ay summer na, madami ng puno at halaman at mga damo. So, dati, binabiyahe ko din ito. Alam nyo ba, kahit saang sulok ng Den Haag nyo ako dalhin, kabisado ko na siya kasi nga ho, 5 taon ako din sa city and kung saan-saan ako nakakarating para sa aking trabaho, mga besyo. 1 hour later. Ayun na din na ako sa train. So, kailan kaya ako ulit makakasakay ng eroplano? Hindi na ako masyadong nakapag-vlog kasi nga pagoda na si Inday. Tas, ang dami na namang bit-bit mga besh. O, ayan, ang sasakyan ko pa uwi ng Pilipinas next year. 2 hours later. Hi mga beshwap, yan ang pagod. 2 hours mahigit ang biyahe na naman ni Inday. So, andito na ako sa 6:58 na po ng gabi, ng hapon. Tirik na tirik yung araw, parang alas 12 ng tanghali mga beshwaps. Mainit ngayon, grabe. Kaya yung mga tao kanina sa city, puno ang tram papunta ng beach. So 30 minutes na walk. Mga 7:30 na ako makakarating sa bahay. From maraming tao sa walang tao na parang ghost town. Ito po ang sentrum namin, wala nang katao-tao. Alas 7 pa lang ng gabi. My goodness. Napakatirik pa ng araw.